Hello po, magandang araw mga mahal naming taga-subaybay. Ito pong muli ang gabay sa mabuting asal at ang topic na tatalakayin natin ngayon ay It's Okay Not to Be Okay, Replacing Toxic Positivity with Real Support. Para talakayin po yan, mga kasama po natin ang kapatid na Elmar Palapar. Hello po. Magandang araw din sa iyo, kapatid na Venice, at magandang araw po sa mga sumusubaybay po sa amin sa programang ito. Opo. So talakayin po natin yung toxic positivity kasi ngayon po ang dami na pong nagbabanggit po niyan. Ano nga po ba yan, kapatid na Elmore? So yung toxic positivity, kapatid na Venice, ay mula sa dalawang salita na toxic and positive. Pag sinabing toxic, siyempre, Dangerous. yes, dangerous, Poisonous. masama. Pag sinabi namang positive, mabuti, positibo, di po ba? Opo. So ito po yung mga nasasabi natin sa isang tao na inaakala nating mabuti, makatutulong, pero yun pala makapipinsala o makasasama. Kaya kailangan mabanggit po natin ano ba yung mga phrases na toxic positivity at ano yung mga phrases na gagamitin para hindi siya maging toxic. Yes. Opo. Kasi ang toxic positivity po, kapatid na Venice, ay isang paniniwala kasi yan na kahit anumang sitwasyon na naroon ng isang tao, halimbawa sa sitwasyon na dumadaan siya sa mga problema, nahihirapan siya, kailangan positive ka lang palagi. Masaya ka lang palagi, hindi ka dapat na malungkot, mali na umiyak ka. So anumang negatibong emosyon, kagaya ng nabanggit na natin, dapat hindi mo yan nararamdaman. So parang gusto niyang gawing maging manhid o robot yung kausap Parang niya? lumalabas na ganun na nga. Kasi nga, anumang negatibong emosyon, dapat hindi mo na-feel. Kailangan nakasmile ka, na masaya ka lang palagi. Kahit na nakalulungkot o may problema kang pinagdadaanan. Usually sinasabi nila, positive lang. Yes. Layan, okay lang yan. Yes. Ganon. Pero linawin natin, ano po, kapatid na Opo. Venice, sa mga sumusubaybay po sa amin, iba kasi yung toxic positivity doon sa optimism. Yes. Kapag kasi sinabing optimism, may positibo kang pananaw sa iyong buhay, pero naiintindihan mo na along the way, makakaranas ka ng mga problema, makakaranas ka ng mga hirap, masasaktan ka. Pero alam natin na, kapatid na Venice, normal kasi yan na napagdadaanan ng mga tao at kailangang pagdaanan natin yan para ma-accept natin yung ating sitwasyon, mag-grow yung tao at maingatan natin yung ating mental health. Yes, yun po yung optimism. Yes. Pero pag toxic positivity, dinedeny. Yes, i-deny mo ano man yung mga negatibong emosyon, Oo. 'di ba? Kalungkutan, 'di ba? O frustration. Dapat hindi mo nararamdaman 'yan. Isasantabi mo siya. Yes. Pero normal emotions kasi yun po, no? Kaya kailangan pala maging maingat tayo dun sa pagbitiw natin ng mga salita na akala natin nakapagpapalakas sa taong kinakausap. Pero yun pala nakasasama Yeah, na. Kasi toxic positivity na siya. Ano po ba yung masamang epekto po ng toxic positivity? Minsan, kapatid na Venice, yung tao na nakapagsasabi ng toxic positivity, ang minsan layunin niyan mabuti. Gusto niya na makapagpayo, di ba? Makapagpalakas ng loob. Pero hindi kasi minsan namamalaya ng iba na sa halip na makatulong siya, ay nakapipinsala na pala. Kasi ang isa po sa masamang epekto ng toxic positivity ay nagdudulot po ito ng pagkabalisa, stress at depression. Naku, na-stress mo pa yung kausap mo Yes. dahil dun sa Sa halip nabanggit na mo. makatulong ka, Oo. parang na-depress pa lalo yung tao o kaya nagkaroon siya ng anxiety, na stress. Tama po kayo dun sa iyong sinabi. So para maintindihan po ng mga nanonood sa amin, well, siguro magbigay tayo ng halimbawa. Yes, opo, ano pong So, example? halimbawa po, kapatid na Venice, isang tao na nag-a-apply sa trabaho. Lalo na sa panahon natin ngayon na napakahirap ng buhay. Diba? Naghahanap ng trabaho. Yung iba, hindi tinatanggap. Diba? Lalo na siguro, kapatid na Venice, kung ang dami na niyang in-applyan, Ilang beses na. ilang beses din siyang hindi tinatanggap. Tapos ano po yung sasabihin sa kanya na toxic positivity? Yes, halimbawa po ay sasabihin sa kanya na huwag kang ganyan, huwag kang malungkot. O isipin mo palagi, may magandang darating sa buhay mo. Wala nga, mapang-sampu na nga, hindi siya tapos, natanggap. tapos sasabihin pa sa iyo na mas mabuti nga nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Paubos na yung savings Ano ba? niya. Wala na Kasi siyang, wala nang natira. Oo. Kasi nga naghahanap nga siya ng trabaho. Yun ang halimbawa ng toxic positivity. At marami pa pong iba, mga sumusubaybay po sa amin. Ano po yung dapat na sabihin po pag ganun po? Talakayin muna natin Sige yung po. masamang epekto po Ay, nun. opo. 'Di ba kasi kapag ganyan na, 'di ba, sinasabi sa iyo na
O mas mabuti pa mas mabuti nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, 'di ba? Ang idudulot kasi nun sa tao, yung tao matututo ngayon na mag-suppress ng kanyang Ay, delikado. emotion, 'di ba? Yung frustration niya dun sa kanyang problema, yung frustration na kanyang nararamdaman, hindi na niya kumbaga ilalabas, hindi na siya mag-o-open up. Itatago niya, iipunin niya sa kanyang sarili, siya na lang ang magdadala. Na ang sama po nun at natalakay na rin ito natin sa maraming pagkakataon, lumalaki kasi yan eh. Tas sasabog. Naiipon, sasabog. Kaya ang iba nauuwi tuloy dun sa mga mental illnesses, na ang isa doon ay depression. Oo, so kailangan tulungan natin na wag mag-suppress yung kausap po Yes. natin. Oh, so ang isa sa maaari nating gawin, wag tayong maging toxic, wag toxic positivity ang lumabas sa ating mga bibig. Kundi i-refrain natin siya. Sige po. Pwede nating gamitin yung emphatic response. Yan, emphatic response. Yes, tatalakay na natin ito sa mga nakaraan. Di po ba, kapatid na binis? Siguro konting review. Opo. Kapag kasi sinabing empathy po kasi, mga giliw po naming sumusubaybay, inilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng iba. So, ano mang pinagdadaanan niya, ikaw mismo nakakaintindi. Yes. So, ano mang sasabihin mo, ano mang gagawin mo, mag-iingat ka na hindi mo masasaktan yung kanyang damdamin. So, going back doon sa example natin, Opo. siguro maaaring maging emphatic response po doon, kapatid na binis, ay naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Yun. Di ba? Yung ma-frustrate ka sapagkat maraming beses ka nang hindi tinatanggap sa trabaho, normal yung nararamdaman mo na yan. So, narito ako, nakahandang tumulong sa'yo, makikinig ako, ano ba ang pwede kong gawin para gumaan ang iyong pakiramdam? So kung liliniin po natin yung sentence na sinabi niyo po, napakaganda. Kasi first, i-validate mo yung nararamdaman niya na, Yes. oo, mahirap yung napagdadaanan mo. Yes. Hindi mo i-dismiss. Yes, hindi mo i-deny. Yes, hindi mo i-deny na talagang mararamdaman ng tao yung malungkot, lalo na doon sa sitwasyon nga niya. Tapos yung second sentence, nag-o-offer ka ng help, Yes, nag-o-offer ka ng support ng support. dun sa tao. Siguro, kung kayo makakarinig po nun, ano sa tingin nyo, kapatid na Vinis? Nakakagaan. Yes, makakagaan. Kumbaga, lalakas ang iyong loob. Yes. Diba? Na meron nakakaintindi sa'yo sa pinagdaraanan mo. Tama po, kapatid na Vinis. Ano pa po yung iba pa pong masamang effect kapag toxic positivity po? Ang isa pa sa masamang epekto ng toxic positivity ay nagdudulot po ito ng shame at guilt. So, example ulit tayo, kapatid Sige na po. Vinis. Halimbawa, magkasintahan na naghiwalay, heartbreak, halimbawa. Nako, ang dami po niyan. Sabi nila, expert daw kayo dito, kapatid na Vinis. Sige nga po, ano po ba yung mga usually na sinasabi po I mean, kapag toxic Kayo positivity mismo po? siguro nakapagbibigay kayo ng halimbawa niya. Ang lagi kong naririnig, "Hay nako, Venice, there are many fishes in the sea. Yes. Mas bigger, mas Yes. brighter." At tapos Ganyan. sasabihin pa ng iba na, maraming mas gwapo. Mas gwapo. Mas maganda dyan sa Yes. kasintahan mo na yan. Di ba? Maghanap ka, maraming lalaki at babae sa mundo. So parang nahampas ka, wait, Yes. mahal ko nga, Oo, masakit, di ba? mawala. Opo. Nagdudulot yan ng shame at guilt dun sa isang tao. Lalo pa siguro kapag ka sinabi, huwag kang umiyak, lalo kang pumapangit. Di ba? Parang, Na-confuse ka pa, Yes. ay kaya pala niya ako iniwan kasi yes, pangit ako. parang nagdudulot nga siya ng shame at saka guilt dun sa isang tao, which is nakasasama. Maaaring ang intention ng tao ay makatulong, pero hindi pala nakabuti dun sa kanyang pinagsabihan nun. So, gaya ng ginagawa natin, i-refrain natin siya. So, sa halip na toxic positivity, maging empathic po yung ating response. Opo. So, ano pwede nating sabihin na para maging empathic tayo? Kapag meron pong humingi ng payo sa akin, sinasabi ko po, tama po ba ito ka, Elmar, na, masakit yan. Yes. Napagdaanan ko yan. Yes, lalo na kung Opo. na-experience nyo po mismo. Para hindi niya maramdaman na siya lang yung nakakaramdam Yes. noon. Para, okay siya rin pala nasaktan. Yes. Na broken heart din pala Pwede nyo siya. i-share yung inyong Yung experience. Para ako Oo. nasa dark tunnel, hindi ko Yes. alam paano ako makakabangon. Oo. Parang gumuho yung mundo ko. Magkakaroon siya ng pakiramdam na naiintindihan Yan niya ako. Nakikita niya yung feeling ko. sitwasyon ko. Di ho ba? Tapos, pwede nyo pang sabihin, kapatid na Vinis, na narito lang ako. Di ba, nakahanda akong makinig sa'yo. Magsabi ka lang. Kung Yes. gusto mong umiyak, sige, umiyak ka. Yes. Di ba? Narito Opo. lang ako. Tama, take it one day at a time. Yes. I'm at your side. Yes. I got your back. Yung mga Yes, tama ganyang po kayo. words. Tama po, Oo. kapatid na Vinis.
Pero ka Elmar, yung iba kinakailangan daw sabihan ng masasakit na salita. Yung medyo may kurot yung kasi sabi nila the truth hurts para daw magising sa Yes. katotohanan. Paano po yun? Mabuti po at nabanggit po ninyo yan, kapatid na Vinis, kasi alam naman natin na may mga tao talaga na kailangan lang makarinig ng masasakit na mga salita, mga hindi ka nais-nais Para na daw salita. eye-opener. Yes, ganun. para kahit papaano eye-opener o matauhan siya. Pero kapatid na Vinis, iba-iba kasi yung pagtanggap ng tao sa ating mga sinasabi. Maaari siguro, yes, 'di ba? Natauhan siya. 'Di ba? Kumbaga, sa pamamagitan ng mga pananalitang 'yon ay napagtagumpayan niya yung kanyang problema. Mabuti kung gano'n. Pero paano kung hindi? Paano po kung halimbawa nakapinsala pa sa kanya yung toxic Dinibdib niya yung sinabi yes, mo. dinidib niya, 'di ba? Nag-suppress siya ng kanyang mga nararamdaman dahil nga toxic positivity ang dating sa kanya. Kasi kapatid na Vinis at mga sumusubaybay po sa atin, hindi kasi natin alam yung iniisip ng tao. Di ba? So to be on the safe side, iwasan na natin yung toxic positivity. At Yung emphatic response na yes, lang. tama po. Maging emphatic tayo doon sa ating mga responses. Kasi alam niyo po, ang isa pa sa masamang epekto ng toxic positivity ay mararamdaman ng isang tao na hindi siya naiintindihan. Nako. Opo, siguro magbigay na naman tayo ng halimbawa, kapatid na Vinis, isang nanay, 'di ba? Galing sa trabaho, naghahanap buhay, uuwi siya ng bahay, mag-aalaga siya ng kanyang anak, magluluto siya para sa kanyang pamilya. Tapos, halimbawa, magsasabi siya ng problema dun sa isang tao. Ang sasabihin ng tao sa kanya ay, "Hindi, dapat nga. Kasi may trabaho ka. Oo, dapat nga magpasalamat ka may blessings ka 'Di ba? May anak ka, may trabaho ka pa." Iba nga walang anak. Oo, totoo nga. Yung iba, mas mabigat pa yung problema sa pinagdadaanan mo. Dapat maging masaya ka. Ayun, halimbawa yan ng toxic. Na-deny na naman yung Yes, feeling. na-deny na naman yung kanyang feelings. Na-dismiss. Kung tutuusin, sa unang tingin, dapat nga naman magpasalamat siya, di ba? Kasi meron siyang anak, meron pa siyang trabaho. Pero kasi, maaari din na makapinsala yun sa kanya. Sapagkat iisipin nung taong yon, minamaliit yung kanyang problema. O, dina-downplay. Dina-downplay, di ba? Lalabas na hindi siya naiintindihan nung taong nagsabi nun sa kanya. Pero yung ganung tao na nagsabi, she's crying out for help. Yes. So, kailangan attentive tayo doon na, naglabas na siya ng ano niya, may problema. Yes. Maramdaman nung tao na, kumbaga, nakasupport siya. Diba? Kaya siguro, ang tama na maging response natin doon sa taong yon, halimbawa, ay, naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Mahirap talaga na maging nanay. Pagsabayin. Pagsabayin, ang dami niyang responsibilidad Tapos, pwede nating i-acknowledge na, natutuwa ako sa'yo kasi sa kabila niyan, nagsisikap ka para sa iyong pamilya. So, may acknowledgement. Yes. Tapos pwede mo rin sabihin na ano ba yung pwede kong gawin para kahit papaano gumaan yung iyong pakiramdam at makatulong ako sa iyo. O sa tingin nyo, Vinis, Diba? kapag ganyan ang sinabi, ano kaya mararamdaman ninyo? Naka-enlighten. Yes. Para bang na-solve na yung 80% ng problem kasi may Yes. nakinig. Kasi may Kasi may nakinig. umunawa. May umunawa at mayroong nakahandang mag-alok ng tulong. Kaya mararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. So kapatid na Elmer, natalakay na po natin yung masamang effects ng toxic positivity. Para maiwasan po yun, paano pa po yung dapat gawin para mas maging empathic po? Ang isa po sa maaaring pwedeng gawin, kapatid na Vinis, at ng mga sumusubaybay po sa atin, ay pause and listen genuinely. So pag sinabing pause, tigil ka muna. Ibig sabihin, makinig tayong mabuti. Unawain natin yung sitwasyon ng isang tao. Kasi ang toxic positivity, kapatid na Vinis, ay kumbaga nagiging padalos-dalos sa kanila pagsasalita. Na kahit na hindi pa niya naiintindihan yung sitwasyon ng tao, Nag-o-offer na siya ng nag-o-offer solution. kaagad siya ng solution, nagbibigay siya ng kanyang mga payo, 'di ba? Kaya kahit na hindi pa niya naiintindihan, yun agad ang kanyang sinasabi. Mas mabuti na unawain muna natin yung sitwasyon ng tao, saka tayo magsalita. Yes, let them feel what they want to feel, express Yes. what they want to express. Yes. At yun po kasi yung tinatawag na empathy. So kailangan pause and listen. Naalala ko nga po, kapatid na Elmer, yung experience ko po dyan. Maliit po na bagay, pero hindi ko po malilimutan yung taong yun. Nadapa po kasi ako sa hagdan. So, tumakbo ako. Nadapa ako sa hagdan. Tapos, natuwa ako sa reaction niya kasi sabi niya, hala,
Masakit yan, naku. Yes. Parang nawala yung sakit kasi Ah, ay. Di ba Naiintindihan po, ka. ang liit na bagay, pero sabi nga po sa nabasa ko, people can forget what you say, but they will remember how you made them feel. Yes, So yun po yung napakaganda kailangang nun. maramdaman nung tao sa atin na talagang sincere Mm. yung reaction at yung pakikinig po natin. Yes. At saka umuugnay yan dun sa pangalawang maaring gawin para maging empathic tayo, yung Ano po yun? acknowledge and validate emotion. 'Di ba sabi Yun. nga doon sa halimbawa niyo, 'di ba? Ang sakit niyan. O 'di ba? So vina-validate na talagang masakit talaga yung iyong naramdaman. Eh di lalo na siguro doon sa mga dumadaan sa mga problema. Sa mga halimbawa natin kanina, 'di ba? Opo. Nabanggit natin na naiintindihan ko yung iyong pinagdadaanan, normal sa tao ang ma-frustrate, 'di ba? Normal sa tao ang umiyak. So bina-validate mo yung experience, yung emotion ng isang tao. Makatutulong kasi yung kapatid na Vines kasi lumalabas, naiintindihan mo yung kanyang pinagdadaanan. Yes. So, kailangan rin po ng patience. Yes. Pag nakikinig tayo. Yes. Talagang listening attentively Yes. doon sa ating kausap. Ano pa po yung iba pa pong pwedeng gawin po? So, isa pa ay avoid comparison and minimization. So, iba kasi parang minimenos yung problema. Yun. 'Di ba? Parang mas madami pang, mas mabigat ang problema kaysa sa iyo. Na para bang yung problema niya maliit lang. Kasi hindi naman talaga pare-pareho tayo, kapatid na Binis. Magkakaiba kasi tayo eh. Sabi nga, avoid comparison. Yes. Yung kaya ng iba, maaari sa iba yon. Sa'yo, Malaki hindi. na yung Oo. problema mo, sa tingin ng iba napakaliit, pero sa'yo, yun na yung umiikot sa mundo mo eh. Yes. Yun na yung sobrang sakit para sa'yo. So, kailangan wag natin ida-downgrade o ida-downplay yung mga tao na nakakaranas ng Yes, problema kasi na nga magkakaiba. Yes, Iba-iba magkakaiba. ng experiences, ng upbringing. Maraming factors yan eh. O, kaya Iba't ibang dapat pagtanggap. yes, maging maunawain tayo dun sa isang tao na nagsasabi sa atin ng kanilang problema. Okay, so pause and listen. Pagkatapos, acknowledge and validate yung emotion. Yes. At avoid comparison. Yes. Huwag magda-downplay. Yes. Huwag ikukumpara yung problema. Yes, Okay. tama po, kapatid. Ano pa po yung next po? Isa pa po ay mag-offer tayo ng support. So maaari sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong. So yung halimbawa natin kanina na ano ba ang maitutulong ko sa iyo? Yan. Ang totoo, kahit na hindi ka mag-offer ng tulong yun lang nandun ka at nakahanda kang makinig. Diba, halimbawa natin kanina, narito lang ako, nakahanda akong makinig sa'yo. Diba, magsabi ka lang ng iyong problema, pakikinggan kita. O diba, Ang sarap po emotional nun. support kasi yun eh. Kahit hindi ka nagbigay ng material na support. Yes. Pero yung emotional support, napakalaking bagay po yun sa isang taong mayroong pinagdadaanan. Tama. Ano pa po yung next po, kapatid na Elmar? So, isa-isayin po natin, mga mahal na taga-subaybay po. Pause and listen, acknowledge and validate emotion, avoid comparison and minimization, at offer support. And last, Normalize emotional expression. So kahit ano pa yan, kapatid na Vinis, kahit yung mga negatibong emosyon, normal po yan na pinagdadaanan ng tao. Kaya tama po na sabihin natin na halimbawa, pag umiiyak, o hayaan mo lang. Diba? Umiyak ka ng umiyak, okay lang yan. Normal sa tao ang maging malungkot, normal sa tao ang masaktan, talagang pinagdadaanan yes, ng tao kailangan yan. pagdaanan. Kailangan nating i-normalize po yun. Hindi ka guys sa toxic positivity na mali na maranasan mo yan. Hindi ka dapat na umiyak, hindi ka dapat na maging malungkot. Yun po ang mali. No? Kasi talagang napagdadaanan kasi ng tao, i-normalize natin kahit yung mga negatibong emosyon. Ayun po, kapatid na Elmar. Kaya mga mahal namin taga-subaybay, sabi nga ba, it's okay not to be okay. Ang kailangan lang natin, mas maging empathic tayo sa ating mga mahal sa buhay o tao na humihingi ng tulong sa atin. Kaya, kapatid na Elmar, maraming salamat po sa inyo pong mga sinabi, mga tips para mas maging empathic pa tayo sa Yes. ating mga responses. At alamin naman po natin sa susunod po na parte ng ating talakayan, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ukol po sa pagbibigay ng empathy sa ating kapwa. Magbabalik po kami. Kanina po ay napanood po natin ang iba't ibang mga kaparaanang itinuturo ng mga nagsipag-aral kung paano natin maiiwasan ang toxic positivity. Higit po sa lahat ay ang Biblia. May tinuturo po sa atin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos para nang sa ganon, sa halip na makapinsala, ay lalo tayong makatulong sa mga taong pinanghihinaan ng loob.
Kagaya po ng mababasa po natin sa Santiago 1:19, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sana napansin po ninyo ang sinasabi ng Biblia, maging alisto kayo sa pakikinig. Kaya napakahalaga po ng pakikinig. Hindi iyong nagsasalita na agad tayo sa ating kausap nang hindi man lamang natin naiintindihang mabuti ang kanyang sitwasyon. Mas mabuti po na hayaan muna natin siyang magsalita upang magkaroon muna tayo ng idea kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Subalit hindi lang po pakikinig ang itinuturo sa atin ng Biblia. Ang sabi pa sa atin ng banal na kasulatan, maging maingat tayo sa ating pagsasalita. Kaya ang iba po nahuhulog sa toxic positivity dahil sa padalos-dalos siya sa kanyang sinasabi. Ni hindi muna niya iniisip ng mabuti ang kanyang sasabihin. Marahil ay iniisip niya nakatutulong siya o nakapagpapalakas ng loob, subalit nakapipinsala na pala. Kaya ang payo sa atin ng Biblia, maging maingat sa pagsasalita. Kaya bago po natin sabihin ang isang bagay, isipin po muna nating mabuti. Makatutulong ba tayo? Makasasakit ba tayo ng damdamin? Sa ikagagaan ba o sa ikabibigat ng ating sasabihin? Ang sabi nga po, think before you speak. Ano ang maingat nating dapat na sabihin upang makatulong tayo lalo na po doon sa mga pinanghihinaan ng loob dahil sa iba't ibang suliranin? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa sa aklat po ng Efeso 4:29, ganito po ang sinasabi. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ang sabi po sa atin ng Biblia, huwag tayong gagamit ng mga masasamang salita, kundi iyong nagpapalakas ng loob. Kailangan po ito lalo na ng mga nanghihina bunga ng iba't ibang suliranin. Ito sana ang mamutawi sa ating mga bibig, mga salitang nakapagpapalakas ng loob ng ating kapwa. Ano po ba ang isa sa nakapagpapalakas ng loob sa ating kapwa, lalo na po sa mga dumadaan sa mga hamon ng buhay? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa sa Galacia 6:2, ito po ang nakasulat. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang isa po sa nakapagpapalakas ng loob sa taong nahihirapan ay ang maramdaman niyang may nakahandang tumulong sa kanya. Kaya nga po ang payo sa atin ng Biblia, kagaya ng inyong narinig, magtulungan kayo sa isa't isa. Sa gayon po, iisipin ng tao, hindi siya nag-iisa. Meron siyang masasandalan, meron siyang malalapitan. Ang totoo po, hindi man tayo makapagbigay ng material na tulong sa isang taong nahihirapan, subalit yung maramdaman po niya na nariyan tayo, nakahandang makinig at magbigay ng emotional support, napakalaking bagay po yun para mapalakas natin ang loob ng ating kapwa. Sana po ay muli kayong nakinabang sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Gabay sa Mabuting Asal at bago po tayo matapos, kapatid na Elmar, Opo. ano po ba ang takeaway natin sa araw na ito? Gusto lang nating bigyan ng diin, kapatid na Vinis, at ng mga sumusubaybay po sa atin, na anumang negatibong emosyon na ating napagdadaanan o nararamdaman, normal po ang lahat ng yan. So normal po ang maging malungkot, normal po ang umiyak, normal po ang makaranas ng iba't iba pang mga negatibong emosyon. Huwag po nating pipigilan ito. Kailangan lang kasi, di ba, may mga pagkakataon, kapatid na Vinis, pag nailabas mo na kasi lahat yan, umiyak ka na, gumagaan yung ating pakiramdam. So, sana din, at may dagdag na rin natin, na sana makatulong po yung iba, yung ating kapwa, yung mga mahal natin sa buhay, mag-ingat tayo doon sa ating mga sasabihin sa mga taong nagsasabi sa atin ng kanilang mga problema.
makinig tayong mabuti, magkaroon tayo ng empathy para wag tayong mahulog sa toxic positivity. Yes po, kapatid na Elmar, tama po yung nabanggit niyo po talagang I totally agree. Kaya para po sa atin na nakikinig po sa taong napanghihinaan ng loob, may problema, kinakailangan ng tulong, sana po ang mabanggit po natin ay yung nakapagpapalakas ng loob nila at lalo na ipaalala natin sa kanila ang mga salita ng Diyos na ang ating Panginoong Diyos ay lagi pong handang makinig sa anumang pong mga problema na ating pagdaraanan dahil sa Kanya walang imposible. Kaya maraming salamat po mga mahal naming taga-subaybay sa inyo pong patuloy na panonood dito po sa Gabay sa Mabuting Asal. Sana po sa susunod na episode ay makasama po namin kayo dito lang sa Gabay sa Mabuting Asal.